Samantala, kwinestyon naman po ng isang mambabatas ang pagpapasara ng DENR sa ilang mining company sa bansa. Pero nanindigan si Secretary Gina Lopez na nakakasama sa kalikasan ang kanilang operasyon at hindi nakikinabang ang mga residente at katutubo rito. Balitang hatid ni Athena Imperial. Dahil daw sa di patas na crackdown ng DENR sa mga minahan, pinag-aaralan ng ilang mining company ang pagsasampa ng kaso laban sa ahensya. Ayon kay Surigao del Sur Representative Prospero Pichay, base sa Proclamation 391 Act, idineklarang mineral reservation ang ilang bahagi ng Surigao. Kaya legal daw ang pagmimina sa kanyang probinsya. Dagdag ni Pichay na dating may-ari ng Claver Mineral Development Corporation sa Surigao del Sur. Isa ang CMDC sa 23 pinasususpindeng minahan ng DENR. That proclamation has not been repealed up to now. Pero hindi ko pwedeng sabihin yan. That one, pwede na lang kasuhan sila kung ganun talaga yung rason. Giit ni Pichay, 1.2 milyong tao ang maapektuhan sa pagpapasara ng minahan. Matatanda ang kwestiyon ng Chamber of Mines of the Philippines ang proseso ng mines audit ni Lopez dahil pawang anti-mining daw ang nag-audit dito. Giit ni Pichay, malaki rin ang epekto sa ekonomiya ng pagpapasara ng mining firms. Our export to China, as far as laterite mineral is concerned, nickel and iron is concerned, is around 400 million US dollars. Though they're saying it's only 1.3% of GDP. Pero ayon kay DENR Secretary Gina Lopez, we gave them show cause. Anong consult? We gave them show cause. Please explain why you should not be cancelled. What more do you want? A mineral reservation doesn't mean you can do whatever you want, no? You still have to follow rules. Mineral reservation doesn't mean you can silt the river. Mineral reservation doesn't mean you can make people suffer. Iniimbento. You go to the farms. dagdag ni Lopez, hindi rin mga residente at katutubo ang tunay na nakikinabang sa mga ipinasarang minahan, kundi ang mga korporasyon. 82% of the net income goes to them. Pumupunta sa kanila. At sa 82% na yan, 95% lumalabas sa local ekonomiya. Athena Imperial, GMA News.